Umpisahan natin itong kay Jam Magno. Ayun, naku po. Mga kababayan, bakit grabe yung tirada ni Jam Magno? Mga kababayan, dahil galit na galit po, Ma'am Nida Parson, Sir Kenry, ayun. Galit na galit po si Jam Magno, mga kababayan, sa mga diskaya at higit sa lahat, galit na galit din siya kay Marcoleta. Nako po, wait lang ha, mga kababayan. Sa sobrang galit, mga kababayan, ni Jam Magno, ay halos kakainin niyang buhay si Marcoleta. Ito po kasi actually mga kababayan, nagpaliwanag kasi si Jam Magno, mga kababayan, patungkol po ito sa tawag dito, flood control sa Davao. Oo, Ma'am Ashley Kit, hello po. Kasi mga kababayan, alam po natin yung flood control sa Davao ay grabe po. No, hindi po malaman kung nasaan po ba talaga napunta ang 51 billion at inexplain din ni Jam Magno na ang 51 billion pala ay nasa isang distrito lang, hindi pala buong Davao. Nako, gaano lang naman kalaki ang isang distrito? Bakit 51 billion? Ma'am Johannes Chang, Sir Kenry, and kay Sir Michael Oralio, hello po, and kay Ma'am Nida Parson. Ito po, pakinggan natin si Jam Magno, mga kababayan. Ayan, may ads lang po ha. Your belly sticks out like this. Your chest is heavy like this. May kaklaruhin lang ako sa mga nakita ko sa Facebook in the last 24 hours. And please, makinig ng mabuti because I'm trying to teach you something. I'm trying to make you realize something. But in no way am I suggesting anything, and all of this has proof. Let me start off by saying and clarifying that the 51 billion peso infra project that was awarded to Congressman Pulong Duterte is not for the whole of Davao City. No po. This was only... Narinig nyo mga kababayan? Yung 51 billion pala ni Pulong ay sa distrito niya lang, hindi sa buong Davao City. Imagine, first district lang yan. Kaya hindi mahirap hanapin, hindi rin mahirap buksan at tignan. Kasi first district lang eh. So wala pa yung second, third, fourth, fifth. Kung abot man ng 10 yan, sa first district lang pala yan. Ayun, nako, continue. Awarded to his district, implemented in his district alone. Just in case hindi niyo po alam, ang Davao City po may 3 congressional districts. Sa sobrang laki po niya. Kong Pulong controls the first district. Sa ngayon, yung anak naman niya, ang congressman sa second district. Sa nagsabi, and siya na din mismo nagsabi that this was all implemented, makikita po at mahirap pong itago ang 51 billion worth of infra projects dahil makikita po ito sa 40 na barangays from poblasyon or yung main district plus the 14 other barangays. So mga kababayan, hindi siya entire Davao City ha. First district lang. Ngayon ko lang to nalaman. Nakala ko kasi mga kababayan, nung inaward ito, yung 51 billion kay Pulong, ay buong Davao City. Hindi pala. Sa distrito lang ni Pulong. First district lang. So ngayon, pag itutal ba natin yung 51 billion na yan, mag-match ba kaya sa 40 barangay? 40 ba o 41? Continue kay Jam Magno. In the Talomo district, which is the border to the west of Davao City. So 54 barangays in total po ang inawardan ng 51 billion na yan dahil yun 54 naman po ang sinabi doon mismo ng DPWH. Kasi yung mga nagsasabi na buong Davao City, hindi po. Yung nakita po na area na nagbinaha po yung Mintal, sa pagkakaalam ko, sa 3rd district po yung Mintal. But let me double check. But gusto ko lang klaruhin that the 51 billion na infra project is only for one district out of the 3 in Davao City. Isang district lang yan. Ang sistema naman po ng SOP sa kada project sa infra, imposible ho yan na wala pong SOP. Ayan. Yan na po ang tinatawag na fairy tale. Kung ikaw, wala kang SOP na may project sa distrito mo,
lalo na pagkakilala mo yung contractor. Ang Ayan. SOP po, yan po yung isa sa mga bagay na dapat walain sa DPWH dahil yan po talaga ang punot dulo ng korupsyon dyan. Kaya natatawa ako sa mga diskaya, di ba? Sa mga diskaya na sa listahan nila. Paano ka magsasabi na binigyan mo ng pera ang isang tao na number 1, wala ka namang project sa distrito niya? Una. Pangalawa, yung mga tao doon sa listahan nila, may iba doon, hindi pa nga ako congressman pero supposedly nakatanggap ng pera. At ang gago naman din na magpapaniwala sa sinasabi nilang kwentong hindi buo dahil imposible na hindi kasama doon ang mga congressman kung saan may mga projects sila. Pwede ba yun, negosyante ka? Magbibigay ka ng pera pero wala kang makukuha? Pwede ba yun na maglalabas ka ng milyon-milyon kuno without proof? Kasi para sa akin, hindi ako sang-ayon na gawin silang state witness. Ayan. Hindi ako sang-ayon sa ginagawa ni Senator Marcoleta even if sinuport. Ayan. O, ayun. Narinig nyo, mga kababayan. Yan ang tirada ni Jam Magno. So, hindi daw talaga pwedeng ganon na magbibigay ka ng pera sa isang kongres kasi mga kababayan, ang ginawa kasi ni Marcoleta, pinapasabi sa mga diskaya kung sino yung daw naabutan nila, sino daw yung nabigyan ng kickback, ganyan-ganyan, mga kababayan. Eh, sabi nga ni Jam Magno, paano mo maabutan ng kickback si Tarpulano, si Tarpulana, si Tarpulins? Eh, kung wala ka namang project, dyan sa lugar na yan, paano mo naabutan ng kickback itong isang congressman kung wala ka namang proyekto dyan? Kaya hindi daw pumapayag, mga kababayan, si Jam Magno na bigyan no ng tawag dito, mga kababayan, may tawag dyan gawing state witness no ang mga diskaya. Continue. Ko siya nung eleksyon. Hindi po personal ang hindi ko pagsang-ayon. Hindi ko lang talaga nakikita yung point bakit mo pinoprotektahan ang mga diskaya, Sen. Dapat kung gaano ka kagalit sa ABS-CBN noon, ganyan ka dapat kagalit sa diskaya ngayon. Ayan. Dahil ang ABS-CBN wala naman hong ninakaw. Pero yung mga diskaya, limpak na salapi ng Pilipinas. Kaya nga, 'di ba, Marcoleta? Ayan na. O, bakit ka daw galit na galit? No? At bakit daw ganyan na lang? At pinoprotektahan mo ang mga diskaya na which is bakit hindi ganon ang galit mo sa ABS-CBN noon? Nako, patay ka diha, mga kababayan. Ito na nga yung sinasabi natin na patis. Mga kababayan, ako, talaga namang patay ka dyan, Marcoleta. Di ba? Oh, Marcoleta, ano na? Yan na nga ang sinasabi ko, mga kababayan, na paano yan i-explain ni Marcoleta na kung bakit niya pag tawag dito, gawing state witness ang mga diskaya, so may pinagtatakpan ba siya? Yan ang tanong, mga kababayan. Yan ang tanong ngayon. May pinagtatakban ba si Senator Marcoleta? Ano bang tinatago niya kung bakit gano'n na lang ang kanyang pag-depend or pag-kampi dito, mga kababayan, sa mga diskaya? Continue natin kay Jam Magno. Hindi ka dapat ang nagsasabi, number 1, hindi ka dapat ang nagsasabi na protektahan sila. Dapat ikaw ang nagsasabi na ibalik nila yung pera na ninakaw nila. Ikaw dapat ang mangunguna dahil ikaw dapat ang pumoprotekta sa amin dahil binoto ka namin. Ayan. Kaya hindi ko maintindihan na bakit parang pinagtatakpan mo sila.
Hindi ho po pwede na kakalabanin mo si Senator Tito Soto dahil lang ayaw niyang suportahan ang gusto mo dahil ang gusto mo hindi naman talaga kasaang-sang-ayon. Hindi po. Ayoko po. And again, it's nothing personal. Ganito po kasi yan, Jam. Ganito yan. Kaya po ganun na lang si Marcoleta sa mga diskaya kasi nga yung asawa niya ay kumbaga parang may kasusyo yata or may share yata sa isa sa mga negosyo ng mga diskaya. At according nga kay Attorney Larry Gadon, yun daw negosyo, no? Yung franchising ng machine nung eleksyon, yung pangbilang, no, sa boto ay isa po ang mga diskaya doon ng mga shareholders, no? Ayaw kong sabihin kasi baka ma-issue tayo, pero which is sabi ni Larry Gadon, yun daw yung nagpapanalo kay Marcoleta. Yung voted counting machine, no? O counting machine o voting counting machine na pagmamay-ari ni Diskaya, yun daw yung nagpapanalo kay Marcoleta. The reason why malaki ang utang na loob ni Marcoleta kay Diskaya. Kaya kung ganun-ganun na lang, protektahan ni Marcoleta ang mga Diskaya kasi malaki nga ang utang na loob. So, pwede naman natin yung panoorin kung ano yung sinabi ni Attorney Larry Gadon, kung bakit ganun na lang kalaki ang pagprotekta ni Marcoleta sa mga Diskaya. Una, yung kanyang asawa. Oo, may share yata doon. Mga kababayan sa negosyo ni Diskaya na insurance company. Oo. Nako, mga kababayan, ito pa at Diskaya. Ito papanood ko sa inyo ha. Ito po mga kababayan ha. Nagpagtataka dahil sa survey ng mga, yung lahat ng mga surveys, malayo si Marcoleta. Oo, yun nga eh. Nag-30 na siya eh. Oo, biglang nasa taas. Kasi sabi ni 300 billion sa pambayad. Kasi siyempre, programa na yan ng mga Duterte ka. Kung protect Sara, hindi ko dito Senate. Yung kapatid ko, matakas Isipin mo, mas malaki na boto niya eh. si Ben, pero mabuti hindi naman nanalo. Nawawa naman ang conservative, tatlo na magiging senador dyan sa tulo. Pero, iba, kuya mo, para sa akin wala namang mas marami pa ang boto ng Marcoleta kaysa kay Ben Tulfo. ay hindi ko makakuha, pero amin, ayaw niya rin kay Ben Tulfo, naman hindi siya nanalo. Sa isang banda, Anyway, paalam. Rodan de Marcoleta. Well, ahente ng kabilayan. I'll explain you something about Marcoleta. Tumakbo kami sa Senate niya in 2022. Masasabay kami. Diba? Kasama namin siya. Pero sa ikot namin sa Pilipinas, walang pumapalakpak sa kanya. Sa mga motorcade namin, walang pumapansin. Hindi siya kilala. Hindi siya kilala. After 3 months of campaigning, he backed out. Nagpaalam siya kay BBM. Doon sa international survey namin, 40 plus siya eh. Ang layo niya eh. And then, ito 2025, bago pa sa atin, naging number 6 with 18 million. Bakit kaya? Ito, ulitin ko hindi ko inaakusahan si Marcoleta mismo na siya ang nandaya. Hindi ko siya inaakusahan na siya ang may pakana ng pandaraya nitong 2025 election. Pero kasi mo, kami-ari ng Miro na ipinalit sa Senate Party, si Diskaya. Si Diskaya. Ito nga pinunitaw ko sa Omili. Pinayari niya, di ba? Sabi sa akin sa Omili, nag-divest naman sila. Ano ko kaya divest na? Kaya pala, kaya sinasabi ni Bill Propaganda, protector ng Diskaya. Yes. That's right. Inuulit ko hindi ko siya inaakusahan na madaraya siya. Pero yung Miro, nagdaya para sa kanya. Sinasabi mo, 2025 elections, may dayaan. Yung dayaan, nakita naman eh. Hindi ba ang PPRCV mismo at ang mga WASCO, mga Etilet ng April, nagsasabi sila na there was an overvote of 5 million. Patay na yung issue. Ano yung sa umilik? Pati nga yung SOSI, hindi na rin inano. Ito mo, ay pakita ko sa inyo yan yung map ng boto. Ito. Isa lang. So, can you get 18 million out of that? Paalam! Alam mo na, Jamagno, kung bakit gano'n na lang ang utang na loob ni Marcoleta sa mga Diskaya. Di ba?
Kasi nga sabi nga ni Larry Gadon, biruin mo sa Mindanao nga lang, kulilat siya. Sa Visayas, kulilat siya. Sa Luzon, kulilat siya. Kasi hindi naman siya kilala. Pero imagine, nagkaroon siya ng 18 million votes. How come? Continue. The Discayas should be persecuted. Thus, Discayas should give back what they stole. They should provide proof of all of the money that they gave to the Money. politicians. Ah. And yes, please Money. investigate the connection to the speaker first. Mm. Kalma. Why? Because, di ba, binawi ni Curly at pinalabas nyo na natakot siya kay speaker? No. If totoong nagbigay siya kay speaker, prove it. Ilabas ang proof na nagpadala ka ng pera kay speaker. To think, walang flood control project sa distrito ni speaker. And remember, the speaker only controls his district. Sa sinabi naman ni Kong Meow Meow Meow, na syempre si speaker ang naging guardian ng distrito naman niya, prove the allegation that the speaker, like you said, you have personal knowledge of his corruption. Proof. Wag meow, meow, meow. Kasi like I said, investigate the speaker first. Siya naman ang may gusto ng open by cam. Siya ang may gusto na i-open ang lahat. And let me remind you, ang gagawin o ang ginagawa ni Zaldico, kahit pa noon, it doesn't mean na ginagawa yan ni speaker ngayon. Ang kahirapan kasi niyan, puro chismis at walang proof. Kung dati-rati, pwede yan, ngayon hindi na. Because the Filipino people deserves the truth. Kaya ayoko talaga na haluan ng politiko o political color ang ating fight against corruption. Dahil gusto nilang guluhin ang Pilipinas. Sa mga nagsasabi, ang gulo-gulo naman ng Pilipinas, sure ka ba niyan? Ang gulo-gulo sa social media. Pero subukan mo kayang bumaba. Bisitahin mo kaya ang barangay hall nyo. Nagsarado ba? Nagsarado ba ang mga ospital sa mga distrito nyo? Nagsarado ba ang mga DSWD na nagbibigay ng tulong? Huminto ba at nawala ang mga trabaho sa mga barangay hall hanggat sa city hall? Kung hindi naman, then hindi totoong magkagulo. Hindi totoo ang gulo na sinasabi nila sa social media. Magulo lang kasi maraming chismosa. Pero on the ground, life goes on. Kaya yun na nga ba ang sinasabi ko? Alam mo dapat ang totoo. Hindi ka dapat nagpapaniwala sa mga chismis na walang Mga proof. DDS. Kasi gusto nila na i-manipulate ka into thinking na magulo ang Di ba? I-manipulate, i-gaslight, lilinlangin. Tama nga, kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, much better na manood kayo sa ABS-CBN, GMA TV5, di ba? Kasi nga, yan yung mga sources ng media network na bawal po yan silang mag-post ng mga peking balita kasi matanggalan po sila ng prangkisa. Pwede pa silang makasuhan at mapasara ang kanilang kumpanya. Billionaire News Channel, yan, yung dapat yung panoorin, CNN, yan, Rappler, lahat. Wag lang SMNI. Wala akong sinabi ganun po yun, mga kababayan. So yan po ay galit na galit si Jam Magno kay Marcoleta kung bakit ganun na lang ang pagprotekta ni Marcoleta sa mga diskaya na which is nga sabi ni Larry Gadon, ang mga diskaya ang may-ari ng Mero counting machine or election counting machine na kung saan ang nangdaya daw di umano para manalo si Marcoleta. Ang Mero, hindi si Marcoleta ang nangdaya kundi ang Mero. Na pagmamayari ng mga diskaya. Ayan, Ma'am Jappy na Years TV, hello po. So yun po yun mga kababayan, no? Tapos na tayo dyan kay Jam Magno.